Kumusta? Ngayon, tatalakayin natin ng isang medyo mabigat na kaso mula sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ito yung People of the Philippines laban kay Jose Benny Vilojan Jr. Yebesmonte. Oh, GR No 239635. Ito yung may kinalaman sa Dangerous Drugs Act, yung RA 9165. Alam mo, importante itong kasong to kasi pinapakita niya yung kahalagahan ng proseso. Tama. At ang mga informasyon natin galing mismo doon sa mismong desisyon ng korte. So ang goal natin dito, himay-himayin natin yung mga parang key points. Lalo na yung bakit ganon yung naging final na hatol. Diba? Exactly. Para maintindihan natin yung naging reasoning ng korte. Sige, simulan na natin. Okay. So etong si Jose Benny Vilojan, bale 2 kaso yung hinaharap niya. Una, illegal possession ng marijuana, Section 11 yon ng RA 9165, tapos illegal sale naman, Section 5. Dalawa pala. Possession and sale. Oo, at nangyari daw ito noong April 25, 2012 pa, medyo matagal na rin, sa San Jose Antique. Antique, okay. At ang kwento, may nauna daw na test buy operation. April 23 yon. Tapos after 2 days, April 25, doon na ginawa yung buy-bust operation mismo. Yun na yung mismong operation na nahuri siya. Oo, doon nahuli si Vilojan. At sa buy-bust na to, may pulis na nagpanggap na buyer, si PO2 Aubrey Baldevia. PO2 Baldevia, siya yung poser buyer. Tama, siya yung poser buyer. Ang sabi sa record, nakabili raw siya ng 8 tea bags ng marijuana kay Vilojan. Ang ginamit na pera, 800 pesos na marked money. 800 pesos. Tapos ano nangyari nung transaction nung inabot na yung marijuana? Ayun na, nung magaganap na yung aresto, parang bigla daw tumakbo si Vilojan. Papunta raw sa direksyon ng bahay niya. Tumakbo pa pala. Oo, kaya hinabol siya ng ibang mga operatiba, yung mga backup police. Tapos nahuli din naman siya. Nahuli rin. At nung nahuli na siya at kinapkapan, may nakuha pa raw sa bulsa niya. Isa pang tibag ng marijuana, saka 50. So bukod dun sa 8 binili, may nakuha pang isa sa bulsa niya. 9 lahat. Parang ganun yung lumalabas sa report, 9 na tea bags in total. Tapos yung 50. At yung marking daw saka yung inventory, dun mismo ginawa sa lugar kung saan siya nahuli. On-site. At may mga testigo daw. Yun yung importante, di ba? Oo, sinabi sa report na may mga testigo raw. Isang prosecutor, may taga-media, at isang barangay official. So, parang kumpleto yung witnesses requirements under the law. Mukhang kompleto nga. Tapos, anong ginawa sa mga nakuha? Dinala yung 9 na tea bags kasama yung iba pang ebidensya siguro sa crime laboratory para sa examination. At ang resulta, nag-positive daw sa marijuana. Okay. So, sa side ng prosecution, parang ang linaw ng kwento. May buy-bust, may nakuha, may testigo, nag-positive sa lab. Mukhang solid. Sa unang tingin parang ganun nga. Pero, syempre, may kabilang panig. Yung depensa ni Viuliano. Ano naman ang sabi niya? Well, total denial. Itinanggi niya lahat. Ang version niya, nung araw na yon, itinutukan daw siya ng baril ng mga pulis. Tapos pinadapa, pinusasan, at ang pinakamatindi, may itinanim daw na ebidensya sa bulsa niya. Wow! Frame up daw kumbaga. Planting of evidence. Ganun yung alegasyon niya. At mariin din niyang itinanggi na nandoon yung mga sinasabing testigo ng prosecutor, media, barangay official nung ginagawa daw yung inventory. Wala raw sila doon. Talagang salungat yung kwento. May ebidensya ba siya or testigo para suportahan yung claim niya? Meron. May tumistigo para sa kanya. Isang kapitbahay daw si Salvacion Narboneta. Sinabi niya na wala daw siyang nakitang mga taga-media o opisyal nung time na yon. So parang kinontra niya yung sinabi ng pulis tungkol sa mga testigo. Nagkaroon ng direct conflict sa testimonies. Ano yung naging desisyon ng trial court? Kahit may pagtanggi at testimonya ng kapitbahay, ang Regional Trial Court, RTC, naniwala pa rin sa version ng prosecution. Hinatulan si Villuhan na guilty sa parehong kaso, illegal sale at illegal possession. Guilty.
Tapos, umapela siya siguro. Oo, umapela siya sa Court of Appeals, CA. Pero inaffirm lang ng CA yung desisyon ng RTC. Guilty pa rin. So, dalawang korte na ang nagsabing guilty siya. Akala mo, tapos na. Oo, Pero, hindi pa. Umakyat pa yung kaso hanggang sa Korte Suprema. At dito na nga, nagbago yung ihip ng hangin. Dito naging crucial yung pagsusuri sa mga detalye, lalo na yung sa procedure. dito na pumasok yung sinasabi mong chain of custody. Eksakto. Yan ang naging pinakasentro ng usapin sa Supreme Court, yung tamang pag-handle at paglipat ng ebidensya, lalo na yung droga. Kasi kailangan patunayan ng prosecution, beyond reasonable doubt, na yung drogang ipinresenta sa korte ay yun din mismo yung nakuha kay Vilodian, at hindi yun nagalaw, napalitan o nakontamina. Paano ba dapat yun? Nabanggit mo kanina yung 4 na links or yugto. Pwede mo bang i-elaborate yun ulit? Kasi parang napaka-technical pero crucial pala. Oo. Ulitin natin para mas malinaw. Bale, 4 na stages yan na dapat i-establish ng prosecution. First link, yung seizure o pagkumpiska ng droga mula sa akusado. Tapos, yung immediate marking ng item. Usually, nilalagyan ng initials ng arresting officer, date, etc. Okay, seizure and marking. Yung pagkuha at paglagay ng marka agad. Tama. Second link, yung turnover ng nakumpiskang item mula sa apprehending officer, yung humuli like CPO to Valdevia, papunta sa investigating officer doon sa police station. Dapat documented yan. Sino nag-receive, anong oras, etc. So, galing sa humuli, papunta sa investigador sa station. Yes. Third link, yung turnover naman mula sa investigating officer papunta sa forensic chemist sa crime laboratory. Kasama dito yung request for examination, dapat maayos din yon. Sino nagdala, sino tumanggap sa lab. Mula station to crime lab. Okay? At yung fourth link, yung turnover and submission ng droga mula sa forensic chemist papunta sa korte. Kapag kailangan na itong ipresenta as evidence during trial, dapat mapakita na iningatan pa rin ito ng maayos hanggang sa maabot sa korte. Seizure marking, turnover to IO, turnover to chemist, submission to court. 4 na link. Malinaw dapat lahat yan. Oo, dapat bawat link walang putol, walang lapses. Dapat maipaliwanag ng prosecution kung sino ang naihawak ng ebidensya sa bawat stage. Ngayon, sa kaso ni Villajuan, saan exactly sa 4 na yan nagkaproblema? Ang naging finding ng Supreme Court, may malaking butas o breach doon sa second link. Yung turnover mula sa apprehending officer papunta sa investigating officer sa police station. Yung pangalawa, paano naging butas yun? Kasi, based mismo sa testimonya ni PO2 Valdevia, yung poster buyer, inamin niya na pagkatapos ng operation at inventory sa crime scene, siya mismo ang nagdala ng mga nakumpiskang tea bags diretso sa crime laboratory. Teka, siya mismo, diretso sa crime lab. Hindi dumaan sa police station para i-turn over muna sa investigating officer? Yun nga ang lumabas, nalaktawan yung proseso na dapat i-turn over muna sa police station para ma-record ng maayos ng investigating officer. Hindi na ipaliwanag sa korte kung sino dapat yung investigating officer na tatanggap nun sa station or kung na-record ba ito sa police blotter bago dalhin sa lab. So parang may missing step. Bakit mahalaga yung step na yon? Hindi ba parang mas mabilis kung diretso na sa lab? Baka mas efficient pa nga. Sa tingin ng iba, baka nga mas mabilis. Pero sa mata ng batas, lalo na sa RA 9165, napaka-estrikto ng chain of custody rule. Yung paglaktaw sa investigating officer sa station, nag-create ng gap sa custody. Sino ang may hawak ng ebidensya from the time na umalis sila sa crime scene hanggang makarating sa lab? Si PO2 Valdevia lang. Paano na-ensure na walang nangyari in transit or habang wala pa sa lab? May punto. Kasi dapat documented lahat ng paglipat ng kamay, di ba? Oo. At isa pa, yung request for laboratory examination. Yung dokumentong yon, pirmado ng ibang opisyal, si Police Inspector Jose Partisala. Pero itong CPI Partisala, hindi naman siya tumestigo sa korte.
para ipaliwanag kung paano napunta sa kanya yung ebidensya para makagawa siya ng request or kung ano yung basis niya sa pagpirma. So hindi lang yung physical transfer ang may issue, pati yung documentation, yung mismong request form. Tama. Lumalabas na hindi malinaw kung paano na-maintain yung integrity ng ebidensya habang supposedly nasa police station ito or nung inihahanda yung request. Dahil sa gap na yon sa second link, nagkaroon ng reasonable doubt ang Korte Suprema kung yung marijuana na sinuri sa lab at iprinisenta sa korte ay yun pa rin bang nakuha kay Viloyan without any possibility of tampering or switching. Reasonable doubt, yan yung keyword. Kahit na may bypass na nangyari, kahit nag-positive sa lab, dahil lang nagkaroon ng duda sa isang step ng proseso. Oo, kasi ang burden of proof laging nasa prosecution. Kailangan nilang patunayan ng bawat elemento ng crime kasama na dyan yung integrity ng corpus delicti, yung mismong katawan ng krimen, which is yung droga. Kung may duda sa integrity ng droga dahil sa sirang chain of custody, hindi na ma-establish yung guilt beyond reasonable doubt. Grabe! Ang lakong epekto pala ng procedural lapse na yon. Napakalaki. Kaya ang naging desisyon ng Korte Suprema, binaliktad nila yung conviction na galing sa RTC at CA. Inakwit nila si Jose Benny Villajan sa parehong kaso ng illegal sale at illegal possession. Acquitted, pinalaya siya dahil sa breach sa chain of custody? Oo. At ina-emphasize ng Korte sa desisyon nila na sa mga kaso ng droga, dahil nga sa severity ng penalty at possibility ng abuso, kailangan talaga ng striktong pagsunod sa mga procedural safeguards tulad ng chain of custody. Ito ay para protektahan yung karapatan ng akusado. So, anong ibig sabihin nito para sa ating mga nakikinig? Ano yung takeaway natin dito? Para sa akin, ang pinakaimportanteng aral dito ay yung gaano ka-meticulous dapat ang ating law enforcement agencies sa pagsunod sa mga patakaran, lalo na sa pag-handle ng ebidensya. Isang maliit na pagkakamali, isang shortcut, isang hindi na ipaliwanag na hakbang, pwedeng maging basehan para mabasura ang isang kaso kahit pa gaano kalakas ang ibang ebidensya sa unang tingin. Tama, it highlights the importance of due process and the rules of evidence. Hindi lang basta mamuli, kailangan tama rin ang proseso pagkatapos. At nagpapakita rin ito na yung Korte Suprema talagang tinitingnan nilang maigi kung nasunod ba ang batas, lalo na yung mga requirements sa RA 9165. Yung presumption of innocence, nananatili yan hanggat hindi na patutunayan ng prosecution beyond reasonable doubt ang bawat aspeto ng kaso kasama ang chain of custody. So, bilang panghuling palaisipan para sa iyo na nakikinig, kung nangyari ito sa kasong umabot pa ng Korte Suprema, ano kaya ang ibig sabihin nito? Isipin mo, gaano kaya kadalas nangyayari yung ganitong mga procedural issues sa napakaraming drug operations na hindi na umaabot sa Korte Suprema o baka kahit sa korte man lang? At ano kaya ang epekto nito sa pangkalahatang tiwala ng publiko hindi lang sa police operations kundi sa buong sistema ng hustisya pagdating sa war on drugs? Malalim na tanong yan. Something to really think about. Mahirap isipin pero mahalagang pag-usapan. Oo, dahil ang laban sa droga hindi lang dapat tungkol sa dami ng nahuhuli, kundi sa integridad din ng proseso at pagrespeto sa karapatan. Maraming salamat sa malinaw na paghimay niyan. Napaka-interesante ng kasong ito. Salamat din. Mahalaga talagang nauunawaan natin ang mga ganitong desisyon. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay at pagsisid dito sa kaalaman.